Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 2. Dokaibi. Sa unang pagkakataon na siya ay lumitaw, may nagsabi ng ganoon. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang sumulpot sa isip ko ang pangungusap na yon. Ang nahinto na tren sa subway, ang madilim na silid. Ang mga detalyeng ito ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng deja vu. Minsan nang huminto ang subway, pero ito ay bihira. Kahit na ganoon, bakit? Naalala ko ang pamilyar na mga salita mula sa isang nobela, pero ito napaka-absurd. Hindi ba't imposibleng mangyari yon? Sa sandaling ito, bumukas ng maluwang ang pinto ng sasakyan 3,807 at bumalik ang kuryente. Si Yosanga ay bumulong sa aking tabi, Dokaibi. Ang ulo ko ay umuugong. Nanginig ako ng hindi komportable habang ang nobelang alam ko at ang realidad sa aking harapan ay nag-ugnay. Sa dalawang maliit na sungay at nakasuot ng maliit na banig na gawa sa dayami, ang kakaiba at malambot na nilalang ay lumulutang sa hangin. Napaka-estranghero upang tawagin itong engkanto, masyadong masama upang tawagin itong anghel, at masyadong mapayapa upang tawagin itong demonyo. Kaya tinawag itong Dokaibi. At alam ko na ang unang bagay na sasabihin ng Dokaibi. Pasensya na, pero hindi ko matranslate ang mga simbolo at hindi malinaw na teksto. Kung mayroon kang ibang mensahe o tanong, handa akong tumulong. Pasensya na, pero hindi ko maunawaan ang iyong mensahe. Maaari mo bang ipaliwanag ito ng mas malinaw, paumanhin, ngunit hindi ko maiproseso ang iyong hiling. Kung mayroon kang ibang mensahe o tanong, mangyaring ipahayag ito. Ang katang-isip at realidad ay nagtagpo ng eksakto. Ano ito? Augmented reality. Sa gitna ng mga nag-uusap na tao, ako'y nahulog sa isang ibang mundo ng mag-isa. Ito ay walang duda na isang Dokaibi, ang mismong Dokaibi na nagbukas. Ang pintuan ng trahedya para sa libu-libong buhay sa mga paraan ng kaligtasan. Boses ni Yosanga ang nagpagising sa akin mula sa aking mga iniisip. Medyo parang Espanyol. Dapat ko bang kausapin ito? Medyo nagulat ako at nagtanong, alam mo ba kung ano yon? Hihingi ka ba ng pera dito? Wala pero eh. Dito ko narinig ang tamang pagbigkas ng Korean. Mukhang maganda ba ito? Nahirapan ako dahil hindi gumana ang Korean patch. Lahat, naririnig ba ninyo ang aking mga salita? Habang ang pamilyar na wika ay sinasalita, nakita kong humupa ang mga ekspresyon ng mga tao. Ang unang lumapit ay isang malaking lalaki na nakasuot ng suit. Uy! Ano ang ginagawa mo ngayon? Nagfi-film ka ba? Kailangan ko nang umalis dahil kailangan kong mabilisang makapunta sa isang audition. Mukhang isa siyang hindi kilalang aktor dahil sa kanyang mukha ay hindi pamilyar. Kung ako ang direktor ng casting, pipiliin ko siya dahil sa kanyang labis na ambisyon. Sa kasamaang palad, ang presensya sa harap niya ngayon. Ngayon ay hindi isang direktor. Mga audition. Tama iyon. Ito rin ay isang audition. Nagkaroon ng kakulangan sa datos. Kakatapos ko lang pumasok ng ito ay mamonetize ng 7:00 ng gabi. Ano ang pinag-uusapan mo? Ngayon. Lahat kayo, mag-relax sa inyong mga upuan at makinig sa akin. Mula ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Ang dibdib ko ay nagiging masikip. Mabilis, bumaba ka sa tren. May tumawag sa kapitan. Ano ang ginagawa nila nang walang pakikipagtulungan ng mga mamamayan? Nanay, ano yan? Isang karton? Walang duda tungkol dito. Ito ang kaunlaran na alam ko. Ayaw ko sanang maligaw sa ganitong sitwasyon pero wala talagang paraan. Ang mga tao. Hindi nakinig ang present sa maliit at cute na si na nilalang. Ang tanging bagay na maaari kong gawin ay pigilan si Yosanga na sumusubok bumangon. Mula sa kanyang upuan. Yosanga delikado kaya manatili ka dito. Namulat ang mga mata ni Yosanga. Nagsalita ako sa isang sandali ng pagkalito, ngunit wala akong paraan upang ipaliwanag ang aking naintindihan. Tama, hindi ko na kailangang ipaliwanag. Ang inay mo talaga. Mayroong isang presensya na may mas malakas na kapangyarihang manghikayat kaysa sa sinuman sa ngayon. Sinabi ko sa iyo na tumahimik ka. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata habang ang mga mata ng Dokaibi ay naging pula. May isang sumabog at ang subway ay naging tahimik. You. May malaking butas sa noo ng hindi kilalang aktor na kailangang pumunta sa audition. Ang lalaking nagsalita ng marami. Ang oras ay bumagsak sa lugar. Hindi ito isang pagkuha ng pelikula. Muli, may narinig na tunog na parang nababasag. Sa pagkakataong ito, ang tao ang nag-uusap tungkol sa kapitan. Hindi ito isang panaginip. Hindi rin ito isang nobela. Isa, dalawa. Dumaloy ang dugo sa hangin habang ang mga ulo ng ilang tao ay nagsimulang pumutok. Sila ang lahat ng mga tao na nagprotesta laban sa ang Dokaibi, pati na rin ang mga sumigaw o nagwala. Ang mga nagdulot ng kahit kaunting gulo ay may butas sa kanilang mga ulo. Bigla, ang subway ay naging isang labis na karahasan. Ito ay hindi ang realidad na alam mo. Naiintindihan mo ba? Kaya't lahat ay tumahimik at makinig sa akin. Mahigit sa kalahati ng mga tao na narito ay namatay. Dugo at mga piraso ng katawan ang pumuno sa subway. Ngayon, hindi sumigaw ang mga tao. Tulad ng mga primitibong unggoy. Sa harap ng isang makapangyarihang mandaragit, lahat ay nakatingin sa Dokaibi na may takot. Nabigla ako at mahigpit na humawak sa balikat ni Yosanga na may hikbi. Ito ay totoo.
Ang kakaibang mensahe na pumasok sa aking mga tainga, ang Dokkaebi ay lumitaw sa aking harapan, at ang tren na naging isang labis na pagganap ng dugo. Mga kaibigan, maganda na ang mga buhay niyo hanggang ngayon. Hindi ba't ganoon? Sa espesyal na lugar ng upuan para sa mga may espesyal na pangangailangan, nakatagpo ng tingin ang isang matandang lola sa Dokkaebi. Matagal ka nang namumuhay ng libre. Hindi ba't napakamapagbigay ng buhay? Ikaw ay isinilang at walang bayad para sa paghinga, pagkain, pagdumi at pagpaparami. Ha? Talaga namang namumuhay ka sa isang magandang mundo. Libre. Walang sinuman sa subway ang namuhay ng libre. Nagsikap ang mga tao na kumita ng pera upang makaligtas at sumakay sila sa subway papunta roon. Uwi mula sa trabaho. Ngunit sa sandaling ito, walang tumutol sa mga salita ng Dokkaebi. Ngunit ngayon, tapos na ang mga magagandang araw. Gaano katagal mo kayang ipagpatuloy ang pamumuhay ng libre? Kung nais mong tamasahin ang kaligayahan, ito ay makatuwirang magbayad ng isang presyo. Hindi ba't ganoon? Ang mga taong humihingal ay hindi makasagot. Kaya noong panahong iyon, may isang tao na maingat na nagtaas ng kamay. Gusto mo ba ng pera? Nagtataka ako kung anong uri ng tao ang makakapagsalita sa gitna ng ganitong sitwasyon, ngunit sa aking gulat, kilala ko ang kanyang mukha. Yo-san si. Hindi ba't si Department Head Han ng Finance Team yon? Tama. Walang duda. Siya ay isang karaniwang si parachute sa kumpanya at ang pangunahing tao na iniiwasan ng mga bagong salta. Ito ay si Han. Si Myung-ho, pinuno ng Departamento ng Koponan sa Pananalapi. Bakit sumasakay sa subway ang lalaking ito? Bibigyan kita ng pera. Kunin mo na. Pakisuyo, tandaan na ako ay isang tao na ganito. Inilabas ni Department Head Han ang kanyang business card habang ang mga tao sinusuportahan siya. Ito ay ang atmosfera ng isang tagapagligtas na nakikipaglaban laban sa mga terorista. Magkano ang gusto mo? Isang malaki. O dalawa? Nag-aalok siya ng isang halaga na labis na malaki para sa isang pinuno ng departamento ng isang subsidiary na kumpanya. May chismis na si Han Myung-ho ay ang bunso na anak ng pinuno ng affiliate na kumpanya at ngayon iniisip ko na maaaring totoo ito. Hindi ko kayang dalhin ang ganun karaming tseke sa aking pitaka. Irelan, binibigyan mo ba ako ng pera? Iyan ang tama. Ang perang meron ako ngayon ay hindi marami pero maibibigay ko sa iyo ang kahit ano kung palalabasin mo ako dito. Perang, mabuti. Isang hibla ng halaman na maraming tao ang nagkakasundo. Naging maliwanag ang ekspresyon ng pinuno ng departamento. Ito ay isang pahayag na talagang ang pera ay lahat. Kay kawawa. Ngayon, ito na lang ang meron ako Ito ay naangkop lamang sa iyong oras at espasyo. Ha? Sa susunod na sandali, nagliyab ang mga apoy sa hangin at ang mga tseke sa mga kamay ng pinuno ng departamento ay nasunog. Pinakawalan ni Department Head Han. Isang sigaw. Walang halaga ang papel na yon sa malawak na mundo. Kung gagawin mo ito ulit, puputukin ko ang ulo mo. Muling kumalat ang takot sa mga mukha ng mga taong naroroon. Madaling basahin kung ano ang kanilang iniisip dahil ito ay simpleng gaya ng nobela. Ano na ang mangyayari ngayon? Sana ako lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Phew, ang utang ay dumarami habang ikaw ay maingay. Sa halip na ipaliwanag ito ng 100 beses, hindi ba mas mabilis para sa iyo na kumita ng pera sa sarili mo? Ang mga sungay ng Dokkaebi ay tumayo na parang mga antena, at ang katawan nito ay lumutang patungo sa kisam ng tren. Isang sandali ang lumipas, isang mensahe ang umabot. #-7,623 na channel ay bukas. Ang mga konstelasyon ay pumasok na. Isang maliit na bintana ang lumitaw sa harap ng mga blangkong mata ng lahat. Narito na ang pangunahing senaryo. Panandang pandagdag. Pangunahing senaryo #1, patunay ng halaga. Kategorya, pangunahing. Kahirapan, Malinaw na kondisyon, pumatay ng isa o higit pang nilalang. Limitasyon sa oras, 30 minuto. Kabayaran, 300 barya. Kabiguan, kamatayan. Panandang pandagdag. Ang Dokkaebi ay bahagyang ngumiti habang ito ay naging transparent at nawala sa susunod na espasyo. Sige, good luck sa lahat. Pakisabi sa akin ang isang kawili-wiling kwento.